Hello guys, good morning. Panibagong project. Easy system naman ang gagawin natin. May problema ang aircon nito, kaya gagawin natin yung kanyang aircon system. Mayroon tayo ditong AC machine na dual. Dalawa yan. R134A at saka R1234YF. Ang kagandahan nito guys, pag mayroon tayong ganito, wala tayong itatapon na gas or refrigerant, kasi i-recover natin yung kanyang refrigerant sa system, hihigupin ng machine, i-recycle, wala tayong itatapon. Malalaman natin kung ilang grams yung makukuha natin dahil mayroon siyang reading. Ayan. Kasalukuyan nagre-recover tayo ng refrigerant niya. Malalaman natin mamaya kung ilan yung makukuha natin. Ang capacity nito ay nasa mga 1.1 kg. May sticker siya dito. Mapapansin ninyo sa bonnet, mayroon siyang sticker dyan. Okay guys. Guys, ang na-recover natin na refrigerant ay 560 lang. So mayroon siyang may leak siya sa AC system, sa mga pipe. Kaya nakita natin yung leak niya. Ito guys, oh. Yan, kita niyo yung nagkukulay green. Yan, may leak yan. Ito. Kapalitan natin itong tube na to, itong pipe na to. Kapalitan natin ito. Guys, ito yung kanyang compressor. Ito yung maingay. Pakinggan nyo. Yan yung may problema. Kaya maingay. Guys, ito yung lumang compressor. Pinalitan na natin siya ng assembly bago na ang kinabit natin. Kasi unang-una, low pumping na yung compressor niya. Mahina na bumumba o mag-pump. Tsaka pangalawa, ito yung maingay. Itong bearing na to. Itong bearing sa pulley. Ito yung magnetic coil niya. Pag nagkaroon ng power itong linya na to, kung nagkaroon ng power yan, magkakaroon siya ng magnet, hihilain niya itong magnetic plate. Hihilain niya ito, didikit dito. Yan, didikit siya dito. Magdidikit siyang ganyan. Para itong pulley kasi tuloy-tuloy ito na umiikot kasabay ng makina. Dahil nakakabit dito yung belt. Ito, mayroon itong clearance, itong plate na ito. Mayroon itong clearance dito sa pulley. Yan. Itong shaft na to, nakakunik dito sa shaft ng compressor. Para pag hinila ito ng magnet, didikit itong plate na to dito sa pulley. Pag dumikit siya dito, iikot ito kasabay ng pulley. Iikutin niya itong shaft na ito para mag-pump na yung compressor. Sa loob niyan may mga piston yan. Ito guys, may clearance to dito. Kailangan ang clearance nito hindi masyadong malaki at hindi rin masyadong dikit. At saka mayroon siyang dalawang washer. Ayan, kita ninyo yung dalawang washer. Ang isang washer dito makapal, ang isa manipis. Dito yan nakapisto sa loob nito. Tapos may tornilyo yan. May tornilyo yan dito para dito. Para kumapit siya dito sa shaft. Ngayon, ito guys, itong surface na ito, didikit dito. Ngayon, sa kakadikit niyan, sa katagalan, nagagasgas ito, lalaki yung kanyang clearance. Kaya ang mangyayari dyan, hindi na pag malaki na ang clearance, hindi na masyadong didikit kapag hinili siya ng magnet. So ang gagawin niyo dyan, para dumikit siya ng todo, kumapit siya ng todo, bawasan niyo itong washer. Alisin niyo yung pinakamanipis. Yung pinakamanipis yung alisin niyo, itira niyo yung makapal. Saan ba yung manipis dito? Ito yung makapal. Yan. Yan ang ilagay nyo doon sa loob. Yan. Ilagay nyo doon sa loob. Yan.
para magkaroon siya ng clearance dito. Okay guys, paano nyo? Tsaka isa pa, kapag nag-check kayo ng compressor, ang iba kasi i-request nila sa customer palitan na agad ng assembly, samantala ang sira lang ay bearing lang. Huwag ninyo ugaliin guys na tatagain ninyo ang customer para lang kumita tayo ng malaki. Kailangan magtrabaho tayo ng patas. Isipin natin yung masisiyahan yung customer sa ginagawa natin, yung hindi siya madadala sa trabaho natin. Kasi pag masyadong tinataga natin yung customer o rekomendahan natin siya ng assembly, samantalang pwede naman natin palitan itong magnetic coil lang or itong bearing lang dito sa pulley, okay pa naman yung compressor nya. Kung okay yung compressor nya, kung ano yung sira, ilang palitan natin. Pero kung sira na yung compressor nya, no choice tayo, palitan natin ng assembly. Okay guys?